Wow! Talagang sobrang ganda ng bagong feature ng TikTok ngayon. Alam niyo ba na pwede nang i-off ang beautify? Oh, that's what I really like. Kasi malaking problema talaga yung may default na TikTok filter. Kasi kapag i-adjust mo naman siya lahat ng zero, mag-iiba pa din talaga yung mukha mo. Talagang ibang-iba sa personal. But this time, pwede mo na siyang i-off. So, pag nakikita ka sa personal at sa TikTok, same na mukha mo kasi wala ng beautify function. At syempre, hindi magugulat ang mga makakakita sa iyo in person. Kasi talagang kung anong mukha mo sa TikTok, yun na din yung mukha na makikita in person. Tulad na lang ng sasabihin ko sa inyo now na talagang pasabog at nakakagulat for the year 2024. Nakita nyo yan? Sa Rappler na report, Duterte supporters call for attacks on Rappler newsroom journalists, February 22, 2019. Within 3 minutes after the video went live, Facebook account at HelloPhilTay... Bakit ako nasa Rappler? You guys wanna know? Let's continue. It appeared that OFW communities were the target audience. Within 3 minutes after the video went live, Facebook account at HelloPhilTay, which belongs to a YouTuber who appears to be based in Taipei, reposted the video to a number of OFW groups, including those supporting De La Rosa, Senatorial Bet Bongo, and President Duterte, as well as group attacking Vice President Leni Robredo. And if you want to know the whole content ng report na ito, hanapin nyo lang yung link na yan at makikita nyo na kung ano ang buong ulat ng Rappler tungkol dito. Ang weird, no? 2019 na news, bakit ko pa sasabihin? Kasi syempre, I had a video bago matapos ang 2023, sabi ko, hindi natin talaga masisisi ang mga Pilipino kung magagalit sila or ayaw na nila sa admin ngayon dahil nga sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas na talagang hindi naman maganda. Lalo na kung supporter ka ni Maharlika at sa Sasot, nako, napakaraming pasabog nila sa online na talagang hindi mo makikita sa mga media outlets tulad ng ABS-CBN at GMA. Kahit nga sa SMNI, hindi nila pinapakita yun. Di ba weird, no? Kasi sobrang nakakagulat yung mga expose nila. Which, hindi ko naman talaga pakikialaman yun. Kasi I'm on my own. Ang gusto ko lang ipabatid sa inyong lahat. Hindi po ako nakikasawsaw sa issue. Noong 2016, sinuportahan ko ang isang politiko. First time na nangyari yon. At yan ay walang iba kung hindi si Tatay Digong. Bakit? Hindi dahil ako ay isang DDS, hindi dahil ako ay isang fanatic, but because I'm a patriot like him. Talagang mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. Na ngayon ay talagang parang pilit na sinisira ng mga politiko natin. So, suma total, ang lesson dito is ganito. Huwag tayong manghusga sa kapwa natin, lalo na kapag hindi nyo kilala sa social media. The fact na pati ako, yung pinaka-account ko na HelloPhilTay, which mali, I'm not a YouTuber, I'm a media personality here, and now an independent online media dito sa Taiwan, hindi mo masasabi na ako ay isang taong nakikisawsaw kasi kung nakikisawsaw lang ako, hindi nyo dapat sana makita yung TV guesting ko o national TV dito sa Taiwan na pinagtanggol ko ang Pilipinas at yung presidente natin noon. Isa lang naman yung rason eh. Mahal ko ang Pilipinas. Nasa Bible nga natin, di ba? And I'm sure, takot tayong lahat sa Bible kasi, di ba nga, majority ng mga Pilipino ay Kristiyano. So, don't judge or you too will be judged. So, dito sa platform ko na TikTok, nagkakaroon ako ng freedom para i-express yung opinion ko, para sabihin yung mga nakikita ko talaga first-hand experience, and para ilahad naman yung mga recommendation ko na pwedeng maging
daan para mas maging okay pa yung bansa natin. Kasi dito sa Taiwan talagang ang dami mong pwedeng aralin eh. Kung aaralin lang talaga ng mga politiko natin, I'm sure magiging maganda ang bansa natin.